Sa gitna ng mga usapin tungkol sa inaabangang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa ika-6 ng Hulyo, isa sa mga umiiral na debate ay posible bang makaboto sa impeachment trial ang isang senador kahit wala siya sa loob ng Senado. Ayon sa 1987 Philippine Constitution, kailangan ng 2/3 na boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang makonvict ang isang opisyal. At dahil may eksaktong 24 na senador sa Pilipinas, ang 2/3 nito ay katumbas ng 16 na boto. Batay sa paglilinaw ng election lawyer na si Attorney Romy Macalintal, ang numerong ito ay hindi pwedeng baguhin o pagkasunduan lang sa pre-trial phase dahil ito ay nakasulat sa batas. Hindi pwedeng pag-usapan yan. Hindi pwedeng magkaroon ng agreement. Hindi pwedeng sabihin, ganito na lamang ha, ang atin. Ay hindi po pwede yun. Kasi batas yan eh. Sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado, may iilang senador na hindi pisikal na makakadalo sa mismong impeachment trials, na siyang nagiging sanhi ng matinding usapin kung paano isasagawa ang kalakaran ng botohan sa impeachment court. Kabilang dito si Senador Jinggoy Estrada na pansamantalang nasuspinde dahil sa mga kasong graft at plunder. Bagamat giit ni Estrada na hindi dapat maalis ang kanyang papel bilang Senator Judge habang wala pang pinal na hatol ang korte, siya ay pinagbabawalan ng Sandigan Bayan na gumanap sa kanyang mga tungkulin sa Senado, habang si Senator Ronald Bato de la Rosa ay patuloy na absent at di umano ay nagtatago dahil sa arrest warrant mula sa ICC kaugnay ng kaso ng EJK noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala ay nahaharap naman si Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder at indirect bribery na isinampa ng Office of the Ombudsman. Kaugnay ito ng kanyang pag-amin na tumanggap siya ng 75 million pesos na campaign donations mula sa mga pribadong individual na hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa kabila nito, wala pang inilalabas na arrest warrant laban sa senador, habang iginiit naman ni Marcoleta ang kanyang pagiging inosente. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. At dahil sa kaso ng iilang senador, nagkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng magkabilang panig kung paano ilalapat ang batas sa aktwal na sitwasyon. Ayon kay Macalintal ay maaaring hilingin ng depensa ni Vice President Sara Duterte na manatili sa 16 na boto ang threshold. Para sa kanila, kahit hindi pisikal na naroroon sina Estrada at De La Rosa, bahagi pa rin sila ng kabuuang 24 na miyembro ng Senado. Kung hindi aabot sa 16 ang boboto para i-convict ang vice-presidente, maaari umano itong iabsuelto. Samantala, sa panig naman ng prosekusyon, maaari silang mag-argumento na ibaba ang basehan ng bilang ng mga senador batay sa pisikal na naroroon sa mismong impeachment court na tinatayang nasa 22, habang ang 2/3 ng boto nito ay magiging 15 na lamang. Sa kasalukuyan, hindi pwedeng magbigay ng opinyon ang Korte Suprema sa naturang senaryo dahil kinakailangan nila ng formal na reklamo o aktwal na kaso. At ayon sa mga eksperto, magkakaroon lamang ng formal na daan upang resolbahin ang debateng ito kapag ginawa ng Senado ang isa sa mga sumusunod. Kabilang dito ang umiiral na petisyon ni Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema hinggil sa kanyang pagkakatanggal bilang Senate President. At sa kanyang petisyon, hayagan niyang itinanong sa Korte kung maaari bang bumoto ang mga detained o absent na senador at kung ang 2/3 na bilang ay para sa lahat o sa mga pisikal na naroon lamang sa Korte. Ang ikalawa, sumunod sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court ay ang inaasahang paglabas ng formal na patakaran kung paano bibilangin ang katumbas ng 2/3 na boto. Doon pa lamang pwedeng ihain ang isang bagong petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad nito. Dagdag ni Macalintal, maaari ring maghain ng demanda ang mga ordinaryong mamamayan kung sa tingin nila ay nagiging sanhi ng pagkakaantala at pagsasayang ng pondo ng bayan
ang deadlock na ito sa pagitan ng prosekusyon at ng panig ng depensa. Pero may mga pagkakataon na kahit na ordinary person po pwede bilang isang taxpayer ang sasabihin na ayoko masayang ang panahon. Na bilang isang taxpayer ay pera namin ang ginagamit dyan at sinasayang nila ang panahon sa ganitong mga issue. Ano malay natin, baka naman sakaling pagbigyan tayo ng Korte Suprema. At sa huli, hanggat hindi naglalabas ng pinal na desisyon ang Korte Suprema ukol sa mga petisyong ito, ang usapin kung mabibilang o makakaboto ang isang senador na wala sa loob ng bulwagan ay mananatiling isang malaking giitang legal na magpapatagal sa takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.